At no matter how heavy the loads that we feel in the work that we do, hindi ako yan. Yung mga cabinet secretary, may mga sila ganyan. Ako, wala ako nararamdaman na ganun. I don't know what they're talking about when they tell me about it. No matter how loaded and heavy the workload. Pero naisip niya, teka, tamad nga pala ako. Teka, bobo nga pala ako. Kaya nga ako si Bobo Marcos dahil bobo ko. So bakit ako makakaramdam ng pressure? Kaya sabi niya, actually hindi ako. Sila ang nakakaramdam ng pressure. Yung mga cabinet secretaries ko, sila nakakaramdam ng pressure. Ako wala akong pressure. Imagine, sinabi mismo ng presidente ng Pilipinas na wala daw siyang, di ba nagulat ka rin? Wala daw siyang pressure na nararamdaman. With all the problems that we have right now, flood control, ghost projects, drug proliferation, mga crime syndicates na nagbalikan na riding in tandem, barilan dito, barilan dyan. Pag nanakaw ng mga congressman, senador, lahat, may mga namatay pa ng mga nakaraang bagyo. May mga namatay. Tapos yung sinasabi niya, di ba, nung malungkot kami, we are sorry. We are truly sorry that we are not prepared. May ganun pa siya. Tapos dito, mismo sinabi niya sa harapan ninyo na wala akong pressure. No pressure at all. Yung mga cabinet secretaries ko, yes, nararamdaman nila yung pressure. But me, no pressure. Nada, panis sa akin yan. Magandang araw mga banateros. Ito na naman po ang inyong pinaka-paboritong fake news. Pedro sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Kamusta naman po ang inyong mga araw, panibagong kwentuhan session. Again, with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga hudas sa Pilipinas, lahat ng mga buwisit, lahat ng mga magnanakaw, sindikato, lahat po ng mga manguumit, mandurukot sa pera ng taong bayan, mga engkanto sa pondo ng Pilipino, lahat ng mga masasamang loob sa Pilipinas, lalo na yung mga nasa gobyerno, mga nakabarong Amerikana, ibinoto ng taong bayan, mga traidor sa Pilipinas, lahat ng mga demonyo, satanas, Judas at Barabas. Ayun na nga, kamusta naman po ang inyong weekend? Pasensya na ha, kasi weekend. Hindi tayo masyadong nakapag-hatid sa inyo ng malulupit na bakbakan. Pero okay lang, nag-upload naman tayo. Pero syempre, bago ang lahat, mag-follow po kayo sa Facebook page ni Boss Dada TV. Napakaganda po ng ating engagement sa Facebook. Napakaganda po ng inyong pagtangkilik kay Boss D sa Facebook. At syempre, anyanyahan ko na rin po kayo na mag-follow sa Facebook page ng mga Banateros Brothers, Banat by Coach Oli, Master Judea, Paring RJ, J. Guevara, Sir Jack, at syempre, Boss Dada. Ayan, mag-follow din po kayo sa Facebook page ng Vox Populi, ang boses ng bayan. Tuwing Sabado po yan, alas 6 hanggang alas 8. Dyan sa SMNI. Follow na rin po kayo sa SMNI Facebook pages at sa SMNI YouTube channels and Vox Populi YouTube. Meron po tayong pangalawang YouTube channel, ha? Ang Boss Dada 2.0. Para if ever something happens to our YouTube channel, YouTube, ayan, diyan tayo mag-upload ng mga videos and diyan po tayo magla-live. Ayan nga, Boss Dada 2.0. At wag na natin patagalin pa dahil usapang ano ngayon mga bossing, usapang Pasko. Merong mensahe sa inyo ang ating pinakamagaling, kahit walang sakit, naggagamot, ganyan kagaling, na si Pangulong Adik Marcos. Adik sabi ng kapatid. Hindi ako nagsabi niya na yung kapatid, baka na mamagalit na naman kayo
Yung kapatid na may sabi niyan, kahapon, November 23, dahil nagparty-party na naman ang mga demonyo. Diyan sa Malacanang, ganito na nangyayari sa Pilipinas, nakuha pa magpasko ng mga puki ng ina. Saan ka naman? Ang ina, mga wala talagang mga pakialam. Mantakin mo, ganito nangyayari sa bayang Pilipinas. Ang daming pagnanakaw, sindikato, ang daming mga ninakaw sa Pilipinas, dagsa ang droga, dagsa ang krimen, kaliwat kanan ng rally. Ito matindi, ang daming namatay dahil sa nakaw ng mga hayop hudas na ito. Nakuha pang mag-decorate sa Pasko ng mga putang ina. Saan ka? Natatandaan ninyo nung sinabi ko na before, ang Pilipinas po kasi sa buong mundo ang tanging bansa, natatanging bansa na sabik magpasko. Kasi sagrado katoliko ang mga Pilipino at karamihan sa mga Pilipino, hindi naman majority ng mga Pilipino sagrado katoliko at ipinakilala kasi sa atin niya ang Pasko na December 25 pagkapanganak ni Jesus at December 25 supposedly yan ang araw ng pagbibigayan, yan ang araw ng pag-iibigan. Kalilimutan mo lahat ng may mga kasalanan sa iyo at magkakapatawaran. Ulul, bongbong, hindi ka namin kayang patawarin sa lahat ng kahayupang ginawa niyong magpinsan sa Pilipinas. Kahit linggo-linggo sabihin ng pari sa akin na tumingin ka sa tabi mo at sabihin mo, peace be with you, hindi ko kayang gawin sa inyo. We cannot make peace with the hoodlums, with criminals like you and your cousin Enzaldico. Kayong mga hudas magnanakaw sa Pilipinas, hindi namin kayang tanggapin ang mga peace be with you, yung mga ulul kayo. Anong ha? Makaaha ka na naman ha. Kaya mo ba maipagbati sa gunggong na ito? Ngayon kasi September pa lang usually, na tayo? Pasko na. Sumisilip na si Jose Marichan niya kumakanta. Kaya nga nung nakaraan, hindi na si Jose Marichan yung sumilip. Ang sumilip si Zaldico na. Siya na ang kumakanta bago magpasko. Siguro si Zaldico nananalangin din na patawarin natin siya. Ulul, hindi ka rin namin mapapatawang putang ina kasi minute ka. Siniminit mo si Inday Sara. Ikaw ang nagpaikot, isa sa mga nagpaugong ng confidential funds. Meron pa kayong impeachment dyan sa Congress. Putang ina ninyo. Tapos gusto nyo bati-bati na. Walang ganon. Kasi may mga kumakalat na mga balita ngayon bago natin i-play ito. Na ito daw si Zaldico ay pakawala daw ng mga Duterte. Sabi ko, bobo talaga to mga putang ina, mga dilawan tae na to, tsaka itong mga loyalistang ubod ng mga utak dilis. Sabi kasi nila na si Zaldico daw ay pakawala ng mga Duterte. Ngayon, ang ginagawa nitong mga dilawang tanga, naghahanap sila ng mga picture na kasama ng mga Duterte si Zaldico. Mga bobo pala talaga kayo. Aminado nga ang mga Duterte that Zaldico was their ally before. Even Romualdez, ally nila yan eh. Kahit si tawag dyan, si Romualdez, si Bongbong Marcos, ally nila yan eh. Kakampi nila yan noon eh. Hindi ba? Kaya lang, itong si Bongbong, siguro dahil na rin sa sabi nga nung kapatid niya, yung wala nang tinuang utak, dahil lang adik ganyan. Sinabi ko sa inyo yan eh. Ang adik, walang sinisino yan. Ang importante sa adik, yung bisyo lang niya, tsaka yung mga kasama niya na nagbibisyo rin katulad niya. Yung kumbaga kung sino ang makakatanggap sa sakit ko bilang isang adik, kung sino ang magkukonsente sa akin, yun ang kabati ko. Ganun yang mga adik eh. Alyado, kung kaalyado lang ang pag-uusapan, lahat yan alyado. Pinalibing pa nga ni Pangulong Duterte yung tatay nitong hudas na ito eh. So kaalyado ito. At naghahanap sila ngayon ng picture ni Zaldico na kasama si Pangulong Duterte at sinasabi na si Zaldico daw Duterte. Kaya nang inasabi ko, tanga talaga tong mga hayop na ito. Sobrang tatangan itong mga mga pulawan at saka ng mga dilawan at saka pinklawan ng mga tanga. Sabi ko, kung ako si Inday Sara,
nakita ko si Zaldico tinutugis na ng kanyang konsensya. O kasi sabi ko nga, sabi nga ni Banat Bay, di ba? Money can buy you a house but it cannot buy you a home. Money can buy you things but it cannot buy you peace of mind and happiness. Oh, maybe it can buy you material things. Maraming pwedeng magawa ang pera. No, it can buy you medicine, it can buy vitamins and minerals, but it cannot buy you time para mapahaba yung iyong buhay. Wala, malabo yan. No matter how much money you have. If you do not have peace of mind, if you cannot sleep 8 hours a day without yung worrying about what's gonna happen tomorrow, ano yan? Walang kakwenta-kwenta yung pera na yan. Money is just paper. Kaya nga sabi ni, yan yung sinasabi sa amin ni Pastor Apollo Quiboloy, the reason why Kingdom of Jesus Christ is so abundant, it's because they are sharing their blessings. Yung pera, they're not keeping it. Kasi if Kingdom of Jesus Christ will keep the money, they will have all the money na kayang bili ng lahat. Pero maghihirap ang mga nasa paligid nila because they're keeping the money. Ang money is supposed to be used. 'Di ba? Dapat ginagamit ang pera saan? Sa pansarili. Kung sobra-sobra na, hindi mo na dapat ginagamit ang pera sa sarili. Dapat ang pera ginagamit mo na para gumawa ng mabuti sa mga nasa paligid mo. Ganun ang KOJC. Itong mga putaragis na ito, itong mga putok sa buho na ito, ang ginagawa nila, the money, they're keeping it. Nilalagay nila sa mga kondo, so walang cash flow. Kaya ang hirap-hirap ng Pilipinas, dito sa Pilipinas, yung mahirap, sobrang hirap. Yung mga mayayaman, sobrang yaman. They can get and buy anything. And yung mga pera na ninanakaw nila, they're just keeping it for a rainy day. Sabi nga, tinatago nila yan. So hindi nagpo-flow. Pera is supposed to be used. Pera is supposed to be flowing. That's why it's called currency. Current. Dapat nagpo-flow yan. May current. Diba? May dumadaloy. Kaya ang pahirap talaga sa bayang Pilipinas, etong mga hudas na itong mga magnanakaw talaga. Dahil nga yung pera na yan, tinatago nila. Nilalagay ba nila sa bangko para i-invest ng mga bangko sa mga businesses para lumago yung mga negosyo sa Pilipinas? No. Hindi, tinatago nila yan. So, yung pera na yan, patay. Yung pera na yan, nandiyan dyan. Pag yan inanay, pag yan nabulok, wala na. Supposedly, ginamit mo yan para kumita yung ibang tao. Pero tinago mo, talagang babagsak ang ekonomiya. Yun ang di alam ng mga tanga eh. So ngayon, hinahanap nila si Inday Sara. Sinasabi na si Inday Sara daw ay Kung ako si Inday Sara, mga bossing, nakikita ko si Zaldico na bumabagsak na. Nakikita ko si Zaldico na nangangayayat na at halos mamatay na sa ginagawa sa kanya ng administrasyon. Ginagawa sa administrasyon kasi ginamit siya ng administrasyon according to him. Ginamit siya ng administrasyon. Nung siya'y umalis, sinabihan siya na wag ka nang bumalik muna. Kami nang bahala sa'yo. Yung pala, kami nang bahala, ilalaglag ka namin dito. Siguro bago pa mahuli ang lahat, bago pa mamatay si Zaldico sa pag-aalala, bago pa mamatay si Zaldico sa sama ng loob, at bago pa mamatay si Zaldico, mapatay nitong mga sindikato ng mga kasama niya na sigurado ako mayroong merong mga internal cleansing na magaganap dyan. Papatayin talaga nila lahat ng mga loose end eh. So ngayon, bago pa siya mamatay, naglabas na siya ng kanyang sama ng loob. Kung ako si Inday Sara, nakikita ko ganyan, kahit ano pang ilabas ni Zaldico, ay na hindi, ako, maniniwala ako sa sasabihin niya because yun naman ang sinasabi ni Inday Sara noon pa. Na ang magnanakaw sa Pilipinas, dadalawang tao. Si Romualdez at saka si Zaldico, sila lang ang nagmamanipulate ng budget. Pero syempre, sinong pumipirma niyan? Ang pumipirma niyan, presidente. So tatlo yan na mga demonyo sa Pilipinas. Sa tingin mo, makikipagkaibigan ako kay Zaldico? Makikipagbati ako kay Zaldico? Makikipagkwentuhan ako kay Zaldico? Hindi ako makikipag sa kanya. Hindi ko siya i-patronize. Bakit? Because ako, alam ko sa sarili ko na yung sinasabi mo, revelasyon ko na yan eh. Ngayon, karma mo na yan. Magiging magkaalyado na tayo para pabagsakin si Bongbong. Hindi naman gusto ni Inday Sara na pabagsakin si Bongbong. Ayaw naman ni Inday Sara na pabagsakin si Bongbong. Ang gusto lang naman ni Inday Sara is magtrabaho tayo. Ibinoto tayo ng tao, magtrabaho tayo, tsaka wag tayong magnakaw. Yun lang naman ang gusto ni Inday for the longest time. Kaya lang sa loob ng 3 taon, hinudas talaga ni Bongbong Marcos yung Pilipinas. Kaya
Naririnig mo ba si Inday Sara na nanawagan ng pagre-resign ni Bongbong? Naririnig mo ba si Inday Sara nagsasabi mag-resign ka na, Bongbong? Walang ganun. Kahit isang beses walang sinabi si Inday na ganyan. Ang sinasabi lang ni Inday, itigil mo na kung ano man yung ginagawa mo, putangin na kalagi kang lasing, sabog ka, sabi ng ate mo, magpa-drug test ka na. Yun ang gusto ni Inday. Oh, sinabi ba ni Inday na bukas ka na lang? Tingnan nyo Tingnan nyo. Oh, alam nyo kung bakit hindi naging naku, napahaba na naman yung intro ko. Pero maganda tong sasabihin ko. Alam ba ninyo na kung titingnan natin yung history, sino ang bumaliktad para mapalitan ng presidente? Ang bumaliktad, militar. So, ang key player dito para mapalitan niyang hayop na presidente na yan, militar. Na kapag ang militar tumalikod, umatras sa kanilang pagsuporta sa nakaupong presidente, sigurado maguguho talaga ang palasyo. Kaya kung makikita nyo, may mga kumakalat na mga videos lately na ang nililigawan talaga nila is military because they know na if the military napuno yan at yung mga military na kasama ng taong bayan niya na lumabas sa lansangan at manghingi ng accountability, tapos ang gobyerno, sigurado yan. Sa Burkina Faso, militar din ang nag-take over. Lahat militar. Sa ibang mga bansa, nauna muna yung gulo. But still, ang magpapanatili ng kaayusan, armed forces pa din or mga military, yung uniformed personnel. Yan pa rin. So ngayon mga bossing, alam nyo kung bakit hindi? Kasi sabi nila, hindi naging nakakasuya yung mga nangyayari. May 3 araw na rally, naging 2 lang, tapos pinigilan na. So wala, nakakapagod na mag-rally. Huwag kayong mapagod mag-rally because tayo po, kaya tayo nagra-rally not to topple this government. Hindi po tayo nagra-rally para agawin itong kapangyarihan sa Malacanang, no. Nagra-rally po tayo para gisingin ang taong bayan na wag na tayong boboto ng mga ganito na tao. Oo, na wag na tayong magpapabudol sa mga ganitong tao. Wala na tayong magagawa, nanalo na yan, nandiyan na yan. Panginoon na ang bahala kung hanggang kailan na lang nandiyan yan. At nagrarally tayo para ilabas yung ating mga sama ng loob, ipakita sa mga nasa gobyerno na mulat na ang mata natin, alam natin kung papaano nila tayo ninanakawan, alam natin kung papaano nila tayo ginugoyo, kung papaano nila tayo sinisindikato, hindi na kayo makakalusot. Mahihiya kayo ng konti. Kasi alam na namin kung papaano nyo kami hinuhudas dito sa bayang Pilipinas. Diba? So ngayon, mga bossy, yun lang gusto nating mangyari, walang iba. Ngayon may darating na rally sa November 30. Ayaw nilang sumama ang mga mapayapang DDS. Mapayapa tayo, hindi tayo nanggugulo eh. Sigaw lang tayo ng sigaw, mareklamo lang tayo, pero pumunta pa tayo sa Malacanang para hablutin yung mag-asawang addict na yan, sabi ni Amy. Wala, hindi kasi yun ang gusto nating mangyari. Ang gusto nating mangyari, itong mga nasa gobyerno, talagang itigil yung pagnanakaw, pangalawa magtrabaho para sa Pilipino, hindi para sa sarili, at saka itigil na yung pagdadrug. Pa-drug test for the sake of kapanatagan ng mga Pilipino. Malaman naman natin na ito si Bongbong hindi addict, hindi masaya. Takin mo, di ba? Nakakaya tayo sa ibang bansa kasi the more na sinasabi natin na addict yung presidente and the president doesn't want to prove na tayo'y mali, mas naniniwala, lalong-lalo na international community, na itong bansa natin, pabulusok. Bakit? We are being managed and led by none other than a stupid addict. Diba? Nakalungkot yun. So wala talagang foreign country or foreign entity na magsusuporta sa isang addict na gobyerno. And saan ba umikot itong addict na ito? Yan din sa kapatid. Kapatid mismo, kasama pa maliit hanggang paglaki. Sinasabi, addict niya, maliit pa lang. Hanggang tumanda yung addict, hayop na yan. Hindi ba? So, kanino tayo maniniwala? Doon sa mga tao nakapaligid sa kanya, pag-uusapan natin yan mamaya. Sinasabi ko lang, bakit hindi naging successful? Kasi yung success nung rally nung nakaraan, yung ibang mga Pilipino sa sobrang galit na sa administrasyon, gusto nila mawala na yung presidente. Na magpunta, nagagalit sila sa mga nagrarally. Ba't hindi pa kayo nagmarcha? Sa dami nyo na yan, hindi kayo nagmarcha papunta ng
ng Malacanang because hindi yun ang pakay ng INC, hindi yun ang pakay ng KOJC, hindi yun ang pakay ng JIL at ng kung sino-sino pang mga religious organizations na nagsama-sama para manawagan ng accountability, transparency sa gobyerno. Yun nga pinapanawagan natin, accountability, transparency. Kaya nga, doon sa mga rallies, pinagbabawal yung Marcos resign. Huwag niyong sigaw yung Marcos resign kasi hindi yan ang pinayagan tayo ng mga ng mga nagbigay ng permit sa atin. Kasi ang sinasabi natin, magpapahayag tayo. Although, pagpapahayag din naman ng saloobin yung Marcos resign. Pero, hindi talaga yan yung main goal natin. Ang main goal natin is yung accountability, transparency, at yung itigil na yung katiwalian sa Pilipinas. Yun talaga yung gusto natin. Nananawagan si Inday Sara ng Marcos resign. Mga Pilipino nananawagan ng Marcos resign, but Inday Sara, Marcos resign, Pulong, Marcos resign, Basti Duterte, Marcos resign. Lahat ng mga nung sila Bato, sila Bongo, Robin Padilla, are they shouting Marcos resign? Hindi. Ang nasumisigaw ng Marcos resign, yung mga taong bayan. Pero itong mga nasa posisyon na mga Duterte-aligned politicians, walang nagsasabi na Marcos resign. Bakit hindi? Babalik natin doon sa tanong, bakit hindi naging successful para sa iba? Kasi sa amin, successful yun. Kasi itong nilabas ni Amy Marcos, para sa akin, success yun. At least, nagkaroon ng vindication, nagkaroon na ng confirmation na itong si Bongbong, hindi talaga siya fit sa, ako, mananawagan talaga ako ng Marcos resign. Gusto ko talaga mawala na ito. O kaya lang, hindi yan ang gusto ng mga principal natin, ng mga taong sinusundan natin, which is mga Duterte. Alam nyo bakit hindi na nagrally, nagpunta, hindi nagpalit. Yun na lang, hindi nagpalit ng liderato pagkatapos niyan sa pagkatapos ng rally diyan, kasi nga ang mga Duterte hindi sila patay gutom sa kapangyarihan, hindi sila patay gutom sa sa pagiging presidente. Nanalo si Inday kung tumakbo lang siya ng presidente, ibinigay nga niya yan kay Bongbong. Siya ang sinasabi na tumakbo. Nung malaman ng mga Marcos na mga demonyo na si Inday Sara tatakbo lang ng mayor, sabi nila, wag mo nang sayangin sa mayor. Mag-vice ka na lang kasi hindi mananalo si Bongbong kay Leni Robredo pag hindi mo siya sasamahan. So, ipapangako sa ni Bongbong na lahat ng setup na gusto mo, ibibigay niya. Ano yun? Araw-araw kang uuwi sa pamilya mo sa Davao gamit ang sasakyan ng Malacanang, yung chopper. Kaya lang, sa sobrang insecure nung asawa nitong mukhang luyang tuyo, ginagamit din niya yun para pumunta doon sa eskwelahan na pinagtuturuan niya. So si Inday, wala na magamit para umuwi ng Davao. Nandito ang opisina ng Vice President sa Maynila. Kasi nga gusto na nga ni Inday na masubaybayan niya yung kanyang mga anak mula maliliit hanggang paglaki. Katabi niya kasi matulog yan. Siyempre, busy din yung asawa niya. Hindi daw siya pumapayag na wala yung isa sa kanila. Kung wala ako, dapat ikaw yung nandyan kasama ng mga anak natin. Kung wala ka, dapat ako. Ganun ang setup nila. So, isa yun sa ipinangako. Pangalawang ipinangako, yung National Security Council. Gustong pamunuan ni Inday Sara yan. Hindi nila binigay. Maraming mga request. Ang request pa ng Inday Sara, ituloy mo yung project ng tatay ko, build. Pinangako nila yan. Lahat yan hindi nila tinupad, mga bossing. So, although si Inday Sara supposedly, kung siya ang tumakbo, nanalo siya, hindi nga siya tumakbo kasi nga ayaw din naman ni Inday Sara na manalo ang mga Dilawan dahil pag nanalo Dilawan, magbabalik ang mga komunista. Putang ina, hindi niya alam na kapag pala ito ang sinamahan niya, mas lalo magbabalik ang mga komunista sa Pilipinas. Dumami yung mga NPA. Hayop yan talaga. Dahil ginamit nito ni Bongbong yung mga komunista para ma-advance yung kanilang agenda. Ano ba agenda? Hindi ba ang daming mga pagnanakaw sa gobyerno? Ayan na. Tapos matanggal si Inday Sara para wala nang... Siguro ito si Bongbong, ipinangako niya sa mga Dilawan na kapag natapos ako, kayo naman. So tapos na ako magnakaw, kayo naman. Tapos kayo, bukod sa pagnanakaw, iaangat nyo pa ang komunismo sa Pilipinas. Yan, magkakagulo lalo sa Pilipinas. Mananatili tayong mahirap. Mananatili tayong backwards. Madali kayong ma-exploit. Ganon siguro ang usapan ng mga yan. Kaya gusto nila si Inday Sara matanggal sa 2028. Kaya kung ano-anong mga ginagawa nila para matanggal si Inday Sara. Kasi halinhinan na yan, mga sindikato. Sindikato yan itong si Bongbong at saka yung mga Dilawan. Dalawang sindikato yung nagpapalitan lang sa kapangyarihan yan. For the longest time na sila yung nagpapalitan sa kapangyarihan, nakita nyo, Pilipinas, paatras.
Di ba? At ang gagaling natin mag-English, gagaling natin magtrabaho, sisipag natin, ang tsatsaga natin, pero bakit mahirap tayo? Parang nga tayong Africa. O sa Africa, nandoon lahat. Nandoon ang langis, nandoon ang diamante, nandoon ang ginto. Pero ba't ang hirap-hirap nila? O kasi yung mga nagmamanage sa kanila, gusto manatili silang mahirap para madali silang i-exploit. Ganon din sa Pilipinas. Oo, ano yun? Actually, yung nangyayari sa Africa is European, European scheme. Dito sa Pilipinas, European. Bakit? Ang Spain, nasa Europe eh. Spain ang sumakop sa atin. So, yung scheme ng mga Espanyol, scheme ng mga European na panatilihin kayong Hindio, panatilihin kayong mal-edukado para madali kayong i-manipulate. Ganun din, ganun ang ginagawa nila sa atin hanggang ngayon. Hindi naman tayo sa edukasyon binabanatan actually, pero kasi marami ng mga nakakapag-aral dito sa atin, hindi katulad noon. Pero kung titingnan mo, hindi pinarioritize ni Bongbong Marcos ang education. Bakit? Ang classroom nga niya, 22 lang. Kasi nga, ayaw talaga nitong mga oligarko na ito, itong mga mayayaman sa Pilipinas, ayaw nila na yung mga Pilipino ay yung mga Pilipino ay mayaman sa kaalaman, mayaman sa resources, ayaw nilang ganon. Bakit? Because hindi nila mamamanipulate, magiging kaaway nila, magiging kakompetensya nila. Ganon. So ayaw nila na maging mayaman tayo, kaya pinananatili nilang ganyan. O babalik na naman natin doon sa napakatagal ko nang inuumang sa inyo bakit hindi napalitan yung administrasyon. Kasi hindi nga gahaman si Inday Sara. Noong mga nakaraang mga EDSA Revolution, kung titingnan ninyo, yung EDSA People Power ni Marcos Sr., bumaliktad si Ramos at saka si Enrile na nasa defense, isang defense minister at saka naging chief of staff, 'di ba? Si Ramos. So, merong pagkilos ang mga sundalo. Nung panahon naman ni Cory, ganun din, mga sundalo din yung naging kalaban niya. Although hindi siya napatalsik, pero na-expose yung pagiging incompetent ni Cory Aquino. And then napalitan si Cory Aquino ni Fidel Ramos, okay naman, biglang naging si Erap. Nung si Erap, sino? Nung nag-People Power 2, di ba? EDSA 2, di ba? Sino? Ang bumaliktad. Ang bumaliktad nun si Angelo Reyes, yung nagpakamatay dyan sa Marikina. Yung chief of staff niya. Si Angelo Reyes. Oh. Bumaliktad yun. Oh, kaya ngayon natanggal itong si Erap. Oh. So ganun din, so on and so forth. Kung makikita mo, kailangan talaga ng tulong ng militar kung talagang gusto natin na magkaroon ng regime change. Militar talaga. And that's also the reason why inuna nilang bayaran yung militar o tinaas nila yung mga allowances and all. Hindi indirect bribery yun eh. O, kasi parang kasi nga ang Pilipino tumatanaw ng utang na loob. Ang military dahil ginawa ninyo ito sa amin, para kasi lang tatanaw ng utang na loob. Hindi ko nga alam kung bakit, kasi kay Pangulong Duterte, tumanaw naman sila ng utang na loob. Inayos nila ang Pilipinas eh. Kaya lang, itong panahon talaga ng administrasyon na ito, dahil nga ang mga sundalo mahirap, nilagyan nila ng mga pondo yung mga sundalo para magkaroon sila ng parang tali sa leeg. Hawak nila yung sundalo sa leeg. Gano'n, na may utang na loob kayo sa amin. Kami, ang nasa administrasyon, pag tumalikod kayo sa amin, sandamukal na mga kaso ang kakaharapin ninyo. Siguro gano'n yung mga pananakot sa kanila. Kaya itong mga sundalo, parang medyo wala silang masyadong ginawa. Nagrereklamo sila, yung mga retired generals nagrereklamo, pero yung mga nasa serbisyo naging mga aso. Bakit? So ayun na nga, kaya hindi nagkaroon ng regime change dahil si Inday Sara hindi siya nag-take ng advantage. Hindi niya tinake advantage itong nangyayari na ito. Yung sinasabi ni Zaldico, hindi siya nag-take advantage doon. Yung sinasabi ni Amy Marcos na adik, ito si Bongbong, she didn't took advantage. Diyan. Ano yung sinasabi kong mag-take ng advantage? Nung panahon ni Gloria Arroyo, nung panahon na lang ni Marcos Sr., si Cory nakipag-usap sa mga militar. Nanligaw siya sa mga militar noong mga panahon na parang medyo shaky na. Kaya ang militar, hindi natin alam kung anong pinangako ni Cory sa mga militar para bumaliktad yan.
Noong panahon ni Erap Estrada, habang nagiging shaky na yung kanyang liderato, si Gloria magaling niyang gumapang. Ang liit na tao niyan. Ganito lang yung kaliit. So pag gumapang yan, di mo yan makikita. So ginapang ni Gloria Arroyo yung militar para bumaliktad kay Erap. Kung makikita nyo nga, naging tao nga niya si Angelo Reyes. Kasi Angelo Reyes na involved dun sa ZTE deal, if you remember. Diba? Tapos nagbaril nga siya sa kanyang puso, nagpakamatay siya dahil, ewan ko, either hindi niya na matanggap yung mangyari or masisira na yung kanyang, yung kanyang legasiya dahil nabisto na sila sa kanilang mga pagnanakaw nung panahon na yan. Oh, di ba? Kaya nga si Gloria na plunder din yan, di ba? So ganun, yung vice president, ikaw kasi yung next in power. So supposedly ang gagawin mo, pag nakikita mo na ganito, malaki na, mayroon ng nagsaswell na yung tao, dumadami na yung tao, nananawagan na yung tao, tapos may mga nagsasalita na, ini-expose na yung gobyerno na to. Alam mo ba ang dapat na ginawa ni Inday noong mga panahon na yan? Pumunta na siya ng Camp Aguinaldo. Tapos lahat itong mga, I'm just assuming lahat itong mga militar na isinama nitong mga kurakot sa gobyerno sa corruption nila. Kasi parang ang nangyayari, this is corruption money, I'm giving you part of the corruption money, so part na kayo ng corruption. Hindi kayo makakatakas dito. Kung magnanakaw ako, yung pera na ninakaw ko, binigay ko rin sa inyo, so damay kayo. So kung ako, isang general na malapit na magretiro, anong gagawin ko? Ang gagawin ko, medyo mag-iingat ako kasi I'm gonna protect my future. So mananahimik na lang ako. Kahit galit na galit ako, mananahimik na lang ako. Kapag wala na ako sa serbisyo, baka sakaling doon ako maglabas sa sama ng loob ko. But now, nandito ako sa serbisyo, pinaghirapan ko ito, buhay ako, hindi ako namatay sa gera. Tapos yung pension na matatanggap ko, ayaw kong mawala. Yun lang aasahan ko pagka tumanda ako. So mananahimik ako. Kung si Inday Sara pumunta ng Camp Aguinaldo, tapos lahat ng mga general na yan na dinamay nila sa corruption, kinausap niya. And sinabihan niya na, okay, clean slate tayo. Alam ko, tao lang kayo, nasilaw kayo, o dahil sila yung nasa kapangyarihan, kaya sumunod lang kayo. Clean slate tayo. Walang madidimanda, hindi ko kayo hahabulin, basta tulungan nyo ko na i-rebuild itong gobyerno natin, palakasin natin ang Pilipinas ulit, ibalik natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Samahan nyo ako, kunin na natin itong Pilipinas mula dito sa mga adik at mga magnanakaw na ito. At sabay-sabay tayong magkakasama tayong i-rebuild ito. Alam ninyo kung ginawa ni Inday Sara yan? Tapos na to. Tapos na to. Masaya ka ba, Boss Dada, na hindi ginawa ni Inday Sara yan? Oo. Oo, masaya ako na hindi ginawa ni Inday Sara yan. Kasi nga, dito mo malalaman na ang mga Duterte talaga, hindi sila ganid sa kapangyarihan. Kasi ang gagawa lang talaga ng mga ganyan, yung mga ganid sa kapangyarihan, bakit naman, Boss Dada, hindi na lang sana hindi naman namin iisipin na naganid si Inday Sara sa kapangyarihan kapag ginawa niya yan. Kasi para na sa Pilipinas yan. Makakayanan pa ba ni Inday Sara na 3 years? Na magiging ganito pa rin tayo kahirap. Ayan yung sinasabi ko na maybe Inday Sara wants us all to learn from our mistakes. Na hindi ako ganun na liligawan ko kayo kasi kay Inday Sara ganito Kay Inday Sara ganito. Pag korap ka. Hindi pwedeng naging part ka ng corruption, lalapit ako sa'yo, makikipag-collaborate ako sa'yo para makuha yung gusto ko. Hindi ako papayag. Kasi kung yung mga militar na yan, ito maghanda kayo kung yung mga militar na yan, kurakot, kasama sa corruption, at naging part ng pangungurakot naging protector ng pangungurakot at kaadikan nitong mga nasa gobyerno, humanda talaga kayo pag si Inday ang naging presidente dahil iisa-isahin niya kayo. Naniniwala kasi si Inday Sara na ang kapangyarihan ng pamumuno sa Pilipinas nagsisimula sa tao. Nakikita na ni Inday Sara na yung tao sa kanya na yung tao siya ang gusto So bakit ako mga agaw ng kapangyarihan? Nanalo ako in the first place 32 million yung bumoto sa akin, sa kanya 31 million So aantayin ko yung 2028. Katulong ang mga tao na magbabantay sa kapakanan ng Pilipinas at pagdating nung panahon na yon na ibinoto nyo na ako, promise magtatrabaho ako. Magiging presidente ako dahil ibinoto ako ng tao, hindi ako magiging presidente dahil inagaw ko yan. Ganun si Inday Sara.
Nakakalungkot. Ako, gusto ko rin sana. Ako personal, gusto ko rin sana na si Inday Sara maging presidente na dahil alam natin maganda magagawa niya sa Pilipinas. Kaya nga takot na takot yung mga makakaliwa eh. Kaya nga takot na takot yung mga magnanakaw eh. Because hindi nakikipag-usap si Inday sa kanila. Ang sabi nga ni Inday, hindi ako mababayaran. So, kung si Inday Sara lang sana ginapang niya, tapos na yan. Pero hindi ganun na klase ng politiko si Inday. At napakaganda niyan para sa bayang Pilipinas because Inday is all about business, Inday is all about leadership. Wala siyang pakialam sa politika. Galing, 'di ba? Wala na naman nakaisip niyan. Oh, galing-galing, 'di ba? Oh, dahil diyan mga bossing, pakinggan natin itong speech ni Bongbong Marcos patungkol sa Pasko. And once again, welcome to our Christmas tree lighting program. Wow, ang saya-saya. Welcome to our Christmas tree lighting program. Tangina, parang walang problema. Parang walang nag-aakusa na addict siya. Parang walang nag-aakusa na magnanakaw siya. O, nagbukas pa ng Christmas tree. Nag-imbita pa ng mga tao ng orkestra, nagpakain pa si Judas. Lahat ng mga kumain ng pagkain dyan, putang ina nyo, ang kakapal ng mga mukha nyo habang binigyan lang ng tig 5,000, 10,000 yung mga nadurog na mga pamilya na matayan dyan sa Cebu. Ito ginagawa nila. Yan ang ibinoto ninyo. At kapag bumoto kayo ulit ng ganyan, bahala kayo sa buhay nyo. And what can I say? Of course, we have to thank the prima donna of Philippine dance, Alice Reyes. Thank you very much for always. And the Alice Reyes dance, you always bring smiles to our faces. Nakita nyo, wala siyang natatapos. Ulitin natin. Donna of Philippine dance, Alice Reyes. Thank you very much for always. And the Thank you very much for always. Anong always ano? Wala siya natatapos na sentence, no? Thank you very much for always. Tapos iba na naman yung sinasabi niya. Lakas ng tama nito, promise. Wala yung utak niya, walang focus eh. Wala talagang direksyon. Sasabihin mo, ba't ka nagpapasalamat doon sa tao? Maraming sa the ever prima donna. Tapos wala na. Thank you very much for always. Wala na. Tapos iba na naman yung sinasabi niya. Iba na naman yung subject niya. Putang ina niyan. Alice Reyes dance, you always bring smiles to our faces. And the Manila Symphony, of course, playing as perfectly as ever. May contribution pa tayo sa ating Air Force na banda. Maraming salamat sa inyo lahat. What a joy it is to be reminded that we are now in the Christmas season. What a joy it is to be reminded that we are now in the Christmas season. Hindi ba? I mean, si Pangulong Duterte, nakita nyo ganito? Si Pangulong Duterte, nakita nyo nagpasinaya ng mga ganitong event, magbukas ng Christmas lights, ang Christmas tree, lighting ng Christmas tree. Ang alam ko si Pangulong Duterte, binuksan niya yung Malacanang sa mga Pilipino. Kasi sabi nga niya, kaya nga tinatawag yan na People's Palace kasi nga sa tao yan. So if people wants to go inside Malacanang, let them go inside Malacanang, it's theirs. Pero itong mga Judas na ito, inangkin na nila yung Malacanang na yan. Gumawa na nga sila dyan ng parang resort eh. May mga swimming pool pa. Ginibagi-ba nga nila yung mga lugar dyan tapos pinatayuan nila according to their whim kung ano yung gusto nilang ipatayo. Siguro ginagawa nilang party-partihan yan. Alam mo yun, walang ganito si Pangulong Duterte nun. Pangulong Duterte is not wasting money and government's resources in ganitong optics. Wala siyang pakialam. Ang inang yan. Ito lang ang presidente na po siya taon-taon gusto mag-celebrate ng Pasko. Wala namang ginagawa. Pero ito, tingnan niyo yung sasabihin niya dito. Meron siya sasabihin dito na totoo. At no matter how heavy the loads that we feel, Ayan no matter how heavy the loads that we feel, loaded daw sila. Ang dami daw nilang ginagawa. Sobrang busy daw nila. Sipag. Sana all.
Sige. Anong sasabihin? Times in the work that we do, hindi ako yan. Yung mga cabinet secretary, may mga sila ganyan. Ako, wala ako nararamdaman na ganun. I don't know what they're talking about when they tell me about it. Di ba? Narinig nyo yung sinabi niya, ibabalik ko ha. Ang sabi ni Bongbong Marcos, no matter how loaded and heavy the workload, pero naisip niya, teka, tamad nga pala ako. Teka, bobo nga pala ako. Kaya nga ako si Bobo Marcos dahil bobo ko. So bakit ako makakaramdam ng pressure? Kaya sabi niya, actually hindi ako. Sila ang nakakaramdam ng pressure. Yung mga cabinet secretaries ko, sila nakakaramdam ng pressure. Ako wala akong pressure. Imagine, sinabi mismo ng presidente ng Pilipinas na wala daw siyang di ba nagulat ka rin? Wala daw siyang pressure na nararamdaman. With all the problems that we have right now, flood control, ghost projects, drug proliferation, mga crime syndicates na nagbalikan na riding in tandem, barilan dito, barilan dyan. Pag nanakaw ng mga congressman, senador, lahat, may mga namatay pa ng mga nakaraang bagyo. May mga namatay. Tapos yung sinasabi niya, di ba, nung malungkot kami, we are sorry. We are truly sorry that we are not prepared. May ganun pa siya. Tapos dito, mismo sinabi niya sa harapan ninyo na wala akong pressure. No pressure at all. Yung mga cabinet secretaries ko, yes, nararamdaman nila yung pressure. But me, no pressure. Nada, panis sa akin yan. Grabe, ganito ang presidente. Sabi ko nga sa inyo, ito yung sinasabi ni Amy Marcos na pag nakikita kitang nagsasalita, wala ka nang pinatutunguhan. Puro katarantaduhan na yung sinasabi mo. It's not the normal you ang nagsasalita. Ang nagsasalita is yung addict na ikaw na Mantakin mo, sabihin mo na I do not feel pressure with all that's happening. Pressure na panawagan na magpa-drug test ka. Pressure ng mga namatay dahil sa ghost projects, ng mga flood control at mga substandard projects ninyo. Pinirmahan mo yung budget na pinakamagnanakaw na budget sa lahat ng history ng buong mundo. Tapos sasabihin mo, wala kang pressure na nararamdaman. Tangina, Bongbong, sobrang pagkasatanas mo. No matter how heavy the loads that we feel sometimes in the work that we do, hindi ako yan. Yung mga cabinet secretary, may mga sila ganyan. Ako, wala ako nararamdaman na ganun. I don't know what they're talking about when they tell me about it. Wala daw siyang pressure na nararamdaman, and every time that they're telling me something about it, wala akong naiintindihan. Wala akong nalalaman. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta inilagay ko kayo dyan sa mga posisyon ninyo, mamroblema kayo. Ako, wala akong problema. Presidente ko ng Pilipinas, ba't ako mamomroblema? Tangina. Mantakin mo ganito, presidente natin. Inatang na lahat sa mga cabinet secretary, tapos siya walang pressure, walang problema, walang ginagawa, walang trabaho. Tapos pinagtatanggol ni Claire Castro to. Sinasabi ni Claire Castro na ito masipag to, nagtatrabaho, hindi humihinto. Galing na mismo sa bibig niya na wala siyang ginagawa, wala siyang pressure, at wala siyang pakialam. Hayop talaga naman. But, for all of us who, well... Nagtatawanan pa yung mga gago. Alam mo, si Taxman, si Batman, kumakain pa. Putang ina, ba nanonood, kumakain pa. Patay gutom din. Ano kayang na-feel niya nung sinabi ni Bongbong na yun na wala akong pressure na naramdaman. The pressure is on the secretaries, but me, wala. Ano kayang pakiramdam niya? Everyone has challenges that they had to go through. But every time we start to hear the Christmas carols on the radio, every time we start to see the decorations go up, and again, like I've always said, we are the only country that puts up Christmas decorations starting in September.
And people, Wala na. Yung mga naglagay ng Christmas decor ng September, winash out nung November. Winash out nung October. Winash out ng November dahil sa mga ghost projects mong hayop ka. Dahil sa mga pagnanakaw nyo, dahil sa addict na utak mo, sabi nung kapatid mo, yung nagiging resulta itong corruption sa Pilipinas dahil wala kang tibay na maasahan dito sa taon to. Winash out lahat. Kung sinasabi mong nakikita nyo yung mga ano, daming namatay, 300. Daming bahay na nadurog. Tapos, celebrate ka ng Pasko, kapal ng mukha mo. cannot understand why that is. But that is because we are Pinoys. And Pinoys have as Christmas has a special meaning to Filipinos. And that's why we celebrate it really very, very, very seriously and really take the time out to once again be with family, once again be with loved ones. And there's an added dimension to that, is that because we have millions of Filipinos who are working and living abroad. And Christmas is often the only time that they can come back and be with their families. Kaya naman, pagka dumating ng Disyembre, ayan na, lahat ng binyag na inantay nila ng 6 na buwan, lahat ng kasal, lahat ng reunion, sabay-sabay na yan pagdating ng Pasko. And Binyag, kasal, Rio. Ang pinagsasabi mo? Pinagsasabay na tuwing Pasko yung binyag, kasal, tsaka reunion. Pwede siguro yung reunion pag Pasko. Pero binyag, tsaka kasal, Pasko? Inan to, bobo. Basta. Ha? Di ba? Inan to, parang lasing na naman kung ano-ano sinasabi. Pinagsasabi. Ikaw lang nakakaalam niyan. Anong connection ng OFW doon sa binyag, kasal, birthday? Ay, lahat daw ng okasyon sinasabay na daw pag Pasko. Taga na, saan niya nakuha yun? Ano mahinit-hit mo na naman ngayon? that is why it means something special to us Filipinos. It always has, but it continues to mean even more. And what does it mean? It means that once again we examine our lives, I suppose, and look back and see what has happened. But at the same time, it is a time to serve maybe. Wala na naman, putang ina nito. Ang haba-haba mo kasi magsalita, hindi ka naman naiintindihan eh. Tang ina niyan. Tingnan nyo tingnan nyo yung direksyon. I suppose, and look back and see what has happened. But at the same time, it is a time to serve maybe. Time to, maybe. Tang ina ka talaga, BBM. Tigil mo na yan. Di mo na kaya. Magano ka na, matulog ka na lang. Kau naman kung ano-ano, pinipilit mo pa kasi. Pinipilit mo maging normal, di ka naman normal eh. Hayop na yun, walang direksyon, no? And una, kinonekta niya yung OFW sa Pasko sa Pilipinas na pinagsasabay na daw yung binyag, kasal, lahat ng okasyon tuwing Pasko, tapos biglang ganito. And on the other hand, in naging echo ka na naman. Walang pinatutunguhan. Yan na nga lang. Simple-simple. Magbibigay ka lang ng mensahe tuwing Pasko. 3 taon mo nang ginagawa yan. Putang ina, hindi mo pa makuha. Hindi mo pa maperfecto. Hayop na nakatingin. Kanino ka na naman nakatingin? Kapag kamulto, nakakausap mo na matino eh. Pero pagka yung mga mensahe mo sa tao, wala talaga nahihita sa'yo. Yan sinasabi ni Aimee na wala na, ading. Umuwi na tayo, ading. Putang ina, wala ka na sa ayos. Wala ka na sa wisyo. Para ka ng lasing na gising. Para ka ng zombie. Hindi ka na gumagana. Yung utak mo hindi na gumagana. Kasimpleng speech, hindi ma-deliver. Maybe put down what we are carrying and spend more time, because we always, especially those of us who are very busy, we sometimes neglect. Sinabi mo nga kanina, wala kang pressure, busy ka na naman. Kakasabi mo lang kanina, you don't have any pressure. I don't know anything that they're saying. Tapos ngayon, busy ka. Busy ka saan? Pagsuyop? Saka busy pag inom?
Ano, sa anong pinagkakabisihan nyo pag party? Ina talaga tong mga to. Our family. We sometimes neglect those that we love. And this is the time for us to take that time. It's perfectly all right that, take a little time off and spend some good time with your friends, with your family. Good time, puro ka good time. Tangina, ilang taong ka na dyan, puro ka good time. Parang araw-araw, Pasko ka, good time ka ng good time. Sabi ni Inday, 10 o'clock pa lang, lasing ka na. Sabi nung kapatid mo, hindi kayo humihinto. Kada party nyo, nagma-microdosing pa kayo. Kaya na, puro ka good time, sir. And that is why when we feel the spirit of Christmas in the air again, we immediately immediately take flight and remember. Puta, take flight, ha? Yes. Ina talaga sabog, no? Every time that we are in the Christmas season, we take flight. Yes, puta, lumilipad ka. Hi ka na naman, sir. So, ang daming inamin ni Bongbong dito, ah. Inamin dito ni Bongbong na pag masaya siya, para siya lumilipad. Tapos inamin niya rin dito na wala siyang pressure, wala siyang nararamdaman, wala siyang problema. Hindi siya pagod. Di ba din na daw tamad, wag lang pagod. Di ba din na daw tamad, hindi naman pagod. Kesa naman, asipag nga, pagod naman. Tingnan ninyo, sinabi niya dito, we take flight. Ano yun? The air again. We immediately take flight and remember. Take flight, lumilipad na naman si Gago. Once daw na naaamoy niya yung spirit of Christmas. Ano ba naaamoy mo? Ano ba sinisinghot mo kasi kaya you take flight? Ina talaga to, sabog. What is nice, what is good, what is happy, what is joyous in Christmas. And of course, that always includes family and of course the kids. Christmas is for children. But, children of all ages though, because whatever age you are, you can still enjoy Christmas as well as any child. And that is what we should be doing so that we come back refreshed. We come back with a new idea. Utang ina, hirap na hirap. Ganyan talaga pag luto-luto yung utak. Ganyan talaga pag tuyot na yung utak. Walang maisip na sasabihin. So that we come back refreshed. We come back with new ideas. We come back. Utang ina, luto. With new blood, we come back with something that will contribute to what we are doing. And that will come from just spending good time with our loved ones and to remember that this is the celebration of the birth of Jesus. And to once again, hirap banggitin ni Jesus pag demonyo ka, no? Hirap. Dedicate ourselves and our lives to that service. Happy Christmas, everybody, and Happy New Year. Happy Christmas, everybody. Nag-Happy Christmas ka pa? Sana pumunta ka sa Cebu. Sana ang ginawa mo, Bongbong. Pumunta ka sa Cebu, tapos habang wasak yung mga bahay nila, doon mo sana diniliver yung speech mo na, Happy Christmas, everyone. Putang ina mo ka, tingnan ko lang kung hindi ka nila ilibing ng buhay doon. Ito, may bago daw siyang update. Sige, pasok. Ano may update mo? Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ako magre-report sa inyo. Hindi ka ba nagpalit ng damit? Yan din yung damit mo, Diyan sa speech mo kanina. Ang inaligo-ligo din pag may time, Tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga... Bakit may spokesperson ka, di ba? Mayroon kang di ba? Presidential information something. Ba't hindi si Claire Castro na gano'n yan? Ba't ikaw? Sige. Individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Masaya ba kayo? Na nasa kustodya na ng otoridad. Ditong mga naididemanda na ito, puro maliliit naman yan Puros mga dilis.
Mga sapsap at saka mga ano yan, mga alamang. Oo, maliliit na hipon. Hibe. Oo, yung mga malalaki wala eh. Walang nauhuli. Diyos ko, nandiyan ka pa, nakakapagsalita ka pa eh. Saka na kami matutuwa sa report mo kapag sinabi mo na actually pati ako nagtatago na dahil hinahanap na rin ako kasi ako ang pinuno ng pagnanakaw sa Pilipinas. Ganon. Pero hanggat hindi kayo nakukulong, kayo ng kapatid ng pinsan mong si Romualdez at saka yung mga kontraktor dyan sa Kongreso, yung mga kontraktor dyan, kilala nyo naman kung sino yan? Yung mga nagbibigay ng payola sa inyo. Hanggat hindi nakukulong yung mga yan, walang kwenta itong report mo, pakinamin dyan sa mga nahuli na yan. Maliliit lang yan. Wala kaming ano dyan. Wala kaming pakialam dyan. Mas gusto namin yung mga malalaki. Mas gusto namin yung mga leader ng sindikato. Yun ang ipahuli mo. Yung pinsan mo, ganyan. Kasi katulad yan, si Zaldico. Si Zaldico lang, imposible naman, mag-isa lang siya. Bakit hindi mo ipinaaresto si Bersamin? Sabi ninyo, siya yung pinuno ng pagnanakaw, hindi daw nakakarating sa iyo yung pera. Bakit nga kaya hindi ka nagpapaliwanag patungkol doon na itong mga sekretary mo, si Pangandaman, si Bersamin at saka yung dalawang Yusek na gumagamit daw ng pangalan mo, nakatanggap to nakatanggap to ng 56 billion na 100 billion worth of insertion ang inilagay nila at kalahati nung 100 billion na yun nakuha nila. Ba't hindi mo sinasabi na ako wala akong nakuha? Hindi ko ine-expect na itong mga tao ko na to, gumagalaw pala sila ng ganyan, ginagamit pala nila ako. Ba't hindi ka nagpapaliwanag? Ba't si Lacson nagpapaliwanag para sa'yo? If there's someone who should really explain yung scheme na ginawa ng mga tao mo, ikaw yun at ganyan ka kabobo. Imagine mo, sobrang bobo mo. Yung mga tao mo, tinatarantado ka. Kung totoo yan, alam naman natin di totoo. Tanga lang maniniwala eh. Na wala kang natanggap na pera, bobo lang maniniwala. Hindi nga kayo naniniwala na si Zaldico walang natanggap eh. Diba sabi ni Zaldico, 0, wala akong natanggap. Hindi nga kayo naniniwala eh. Sabi, imposible, wala kang natanggap, tarantado. Ikaw ang appropriation sa committee chairman, ikaw ang gumawa ng mga budget na yan, tapos wala kang natatanggap. Kung yung ano na yun, logic na yun applies to Zaldico, bakit hindi natin i-apply dito kay Bongbong Tanga? Siya ang pumirma ng budget, tao niya lahat yan, tapos wala siyang nakuha. Gago nyo. Maniniwala kayo? Na ito si Bongbong Marcos, wala nakuha ito. Na ito si Bongbong Marcos, hindi sangkot dito. Siya presidente ng Pilipinas, siya pumirma ng budget. Tao niya si Pangandaman, tao niya si Bersamin, at saka yung mga dalawang tao nila Bersamin, tao niya yun. Si pinsan niya pa si Romualdez, tapos kaibigan ni Romualdez si Zaldico. Tapos alyado pa nila, putang ina ninyo, maniniwala kayo, walang nakuha to. Hindi kayo naniniwala kay Zaldico na wala siyang nakuha, pero kay Bongbong naniniwala kayo na wala siyang nakuha? Tanga nyo. Style nyo bulok, mga bobo. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din. Nahuli ng NBI? Hindi ba usually? Di ba ito na naman lumalabag kayo sa batas. Nahuli ng NBI doon sa hindi niya address. Paano siya lang nagkaroon ng warrant of arrest at nag-issue doon sa lugar na hindi niya address? Ay, gawain nyo talaga. Ginawa ninyo yan kay Pastor Kibuloy. Nag-issue kayo ng warrant of arrest sa isang tao na hindi naman taga Davao, taga Pasig. Pero sinerve nyo sa Davao, tapos kinubkob nyo yung compound nila ng 16 days. Tangina, mga illegal talaga tong mga ito eh. Di ba usually kapag ka ganun, mag-i-issue ka ng warrant doon sa address na nung tao kung saan nakalagay yung warrant. Magsiserve ka sa labas, sa ibang address. Unless nga hinabol nyo yan, tapos pumasok yan doon, pwede. Diba? Pero kung nandito siya sa address na ito, pumunta kayo doon. Paano nyo nalaman na nandoon siya? Siya mismo nagbukas tong pinto? Style nyo bulok. Diyan pa lang, mali na yung proseso nyo eh. Gusto lang nila kasing isingit yung harboring of criminal. Besides, hindi pa naman criminal tong mga ito. May mga kaso pa lang sila, hindi pa man sila criminal. So, hindi yan harboring of criminal. Di ba?
yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI. May special treatment. Ikaw nga, nananatili ka pa sa Malacanang. Kahit ikaw naman, yung pasimuno, pinuno niyan eh. O sige, sabihin na natin, di ikaw talaga plano. Maaaring nagplano itong si Saldico at saka itong si Romualdez. Pero kasama ka pa rin dun. 3 kayo naghati-hati sa mga perang ninakaw sa gobyerno. 3 kayo. Ano yun? Sila lang makukulong? Sila lang may warrant? Ikaw, hindi? Habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano, mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Hindi kayo hihinto saan? Sa pagnanakaw? Umamin na si Arnold Clavio ha. Sabi ni Arnold Clavio, focus ka lang. BBM, focus ka lang sa korupsyon. Focus lang sa korupsyon. Putang ina niya. Bobo, isa rin tong bobo si Arnold Clavio eh. Mantakin mo, sabihan ba naman si Bongbong na focus lang sa korupsyon? Dapat sinabi mo, focus ka lang sa paglaban sa korupsyon, ganon. Hindi focus lang sa korupsyon, tanga. Inatong si Arnold Clavio, utak na rin, utak biya na din. O ito, yung statement ni Inday Sara dyan sa fun run, dyan sa Duterte run. Dapat nagpunta ako dyan, kaya lang. Mas priority ko kasi yung ating show na Vox Populi. Kung darating ako ng Davao, ang Vox Populi hanggang alas 8, tumagal kami hanggang 8:30. So let's say, for example, 11 o'clock yung flight ko or 12. Darating ako ng Davao, alas 2 na. Pagdating ko ng Davao, alas 2, tatakbo ako ng, yung galing ako, may hawak kong maleta, tatakbo na ako kagad. Oo, yung aga nagsimula, alas 2, naglilistahan na, nag-claim na ng mga, ng mga parapernalya. So, hindi na ako aabot. At kung umabot man ako, napakadelikado na wala kang tulog tapos tatakbo ka. Kaya ka nga nandiyan dyan para tumakbo eh. So, tatakbo ka talaga. Nagpa-kondisyon pa naman ako. Araw-araw nagtitreadmill ako 1 oras para dyan. Pinagandaan ko yan eh. Kaya lang sabi ko, priority natin syempre yung trabaho. Ang trabaho natin is maghatid ng komentaryo sa, sa Vox Populi. So, hindi na ako pumunta. Tapos pagpunta, ayun nga, nagpunta dyan si VP Sara at saka si Robin, dyan nga siya nag-celebrate ng birthday. At na-interview si Inday Sara patungkol doon sa mga issues na ibinabato kay Bongbong. Tingnan ninyo kung ano yung kanyang mga sagot. Ni Vice President Sara Duterte na hindi raw dapat humindi si Pangulong Bongbong Marcos sa hamong dapat siyang magpa-drug test. Yan ay para patunayan daw ni PBBM na may kakayahan pa rin siyang mamuno bilang Pangulo. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao Exclusive. Okay lang, sandali Manguna-una sa ako kung tabagon ko na or dili kay magkagubot na po ng Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng News 5, natawa na lang si Vice President Sara Duterte nang hinga ng reaksyon sa mga banat ni Senator Amy Marcos, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos noong nagdaang Iglesia ni Cristo rally. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan kami ng Presidente
Provincial Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nang tanungin pa nga ang bise kung naniniwala ba siya sa paratang ng senadora sa Pangulo, Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. dito na muling hinamon ni VP Sara na magpa-drug test na si PBBM. Kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka. Matatanda ang una ng sinabi ng Malacanang na 2021 Ayan, hindi kailangan talaga. Public office is public trust. People, ang taong bayan ang naglagay sa'yo dyan. So kapag may panawagan ng taong bayan, you should adhere. Kaya lang, paano ka mag-a-adhere kung sinasabi nga niya sa kanyang Christmas eklat na wala akong naririnig, wala akong pakialam, I don't have any pressure. I don't feel any pressure pala. Wala akong pressure na nararamdaman. Paano mangyayari yun, hindi ba? Pero dito nyo makikita na si Inday Sara talaga, mga bossing, ay ang panawagan niya lang talaga is yung interest ng taong bayan, which is what? Ano ba yung interest? Ano ba yung sigaw ng taong bayan ngayon? Transparency, accountability, and drug test. At ikaw bilang isang lingkod bayan, hindi ka dapat natatakot sa drug test, lalong-lalo na kung hindi ka addict. Walang problema. Nagpa-hair follicle test na naman si Pulong. Si Harold ng Pwersang Pilipinong Pandagat, yung party list ng mga Duterte na PPP, nagpakuha rin ng ano. Ano sinasabi nyo mga drug lord, mga nagdadrag sa mga Duterte? Bakit sila nagpapakuha sila ng mga buhok? Bakit kayo, inaakusahan din naman kayo, pero hindi nyo kaya magpakuha ng buhok? Para malaman kung addict ba kayo o hindi. Eh yung sinasabi ninyo na drug test ni Bongbong nung 2021, tangina 2 minutes may resulta na. Nagbigay siya ng specimen, after 2 minutes lumabas yung resulta. Paano nangyari yun? Peke yun. Tangina nyo. Peke yun. Oo. Nuha. Peke yun. 2 minutes may resulta na. Tayo na yan, yung maglakad ka pa lang papunta dun sa makina, pipindutin mo yung makina eh. Para i-test yun, ano na yun eh. It will take you at least 10 minutes maximum eh, or minimum. 2 minutes, lumabas na yung resulta, negative siya sa cocaine. Tangina, anong klaseng ano yun? Ano, hininga? Kinuha nyo? Tangina niyan, kalokohan. Paraw nagnegatibo sa drug test ang Pangulo. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin. Hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyo. Samantala, tumanggi namang sumagot ang bise sa tanong kung handa ba siyang pumalit kay PBBM sakaling mapatalsik ito sa pwesto. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Una nang pinabulaan na ni VP Sara ang pagkakadawit sa umuugong na destabilisasyon laban sa administrasyong Marcos. Pero ang palasyo, pinaiimbestigahan na sa Armed Forces of the Philippines ang mga ulat tungkol dito. May sagot naman si VP Sara sa pagpapaaresto sa mga sangkot sa malawakang katiwalian sa flood control projects. Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. So, makikita natin ang sinseridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Wala pang sagot dyan ang palasyo. Samantala, kinumpirma naman ni VP Sara na dadalo siya sa budget hearing para sa Office of the Vice President sa Senado sa November 27. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo. Ayan. Di ba? Pa-drug test ka. Kung talagang hindi ka addict, kung talagang hindi totoo yung sinasabi ng ate mo, pa-drug test ka. 2021, wala yung katarantaduhan yun eh. You cannot even defend. Why? Yung result, 2 minutes lang. Hindi nyo nga yun maipaliwanag. Basta nagpa-drug test na kami, tapos na yun. Hindi pwedeng gano'n. Sabi nga nila, kung walang tiwala, dapat makuha tiwala. Para makuha tiwala, patunayan. Paano mo papatunayan na hindi ka addict? 2021 drug test result na 2 minutes lang, lumabas na. Hindi pwede yun, sir. Pakuha kang buhok, kapal-kapal ng buhok mo. Kapal nga ng mukha mo eh.
Sa kapal ng mukha mo, dapat kumuha ng balat dyan, yan ang check-upin eh, para malaman kung ano eh. Di ba? Yan ang dapat na tinitingnan. Oh. Yan dapat kumuha ng DNA para malaman kung sabog o hindi. O ito, pakinggan naman natin to. Itong ano na to. Oh, may bagong lumabas. Oh, ito si Abalos ay nag-conduct ng kahapon, ng marcha. Oh, yung bida. Oh, kasi yan yung niya nun eh, bida. Mga bida daw sila, bida-bida. O mga mamamayang hindi daw sila mga nagdodroga, ganyan. So nagmarcha-marcha sila dyan. Tapos, ipinagtanggol niya si Bongbong. Sabi nito ni Abalos na si Bongbong daw, hindi daw addict. Isa na lang yung kidney. Wala nga kayong maipakitang medical certificate na isa lang kidney ni Bongbong eh. Dati, ang hinihingi natin, kasi sobrang ka-fake newsan kasi nito ni Claire Castro, nabanggit niya na isa na lang yung kidney ni Bongbong. Isa na lang kidney, inom pa ng inom. Hindi ba? Isa na lang kidney, tapos party ng party. Di ba? May mga ganun, may mga ganyan pa kayo. Malabo yan, isa na lang kidney niyan, may hika pa yan. Paano yan mag-cocaine? Tanginan nyo. Natural yan nga. Sabi ko nga sa inyo, walang kriminal na aadik. Walang kriminal na aamin at walang adik na aamin na adik siya. Wala sir, ito matindi dahil hindi kayang i-deny ni Bongbong ito personally. Kasi nga, when you deny it, you have to show proof na talagang hindi ka adik. Magpapadrug test ka. And the fact na Bongbong Marcos doesn't even want to deny it, may mga tao na mga nasa paligid niya na babagsak kasama niya ang nagtatanggol sa kanya at nagsasabi, nagbibigay ng justification sa mga tanga-tangang Pilipino na mga follower nila na hindi pwede si Bongbong adik. Malabo yan. Ulul. May kilala nga ako, putol na yung paa adik pa eh. Ano na nga, bawal na nga yung asukal dahil naputulan na ng paa sa diabetes. Putsang ina, nagke-cake pa eh. Nagso-soft drinks pa. Tatay ko nga, tigas ng ulo eh. Bawal na nga yung tatay ko sa matamis. Bawal sa kanin, kain pa rin ng kanin. Pagka-addict ka, alam mo, kapag ka-addict ka, putang ina, walang kapansanan sa addict. Walang isa-isang kidney sa addict. Walang hika-hika, basta addict. Dami kong kilalang may hika, nagchochonki eh. Nagsasasabi mo. May mga ganyan pa kayo. So ito si Benhar Abalos, nangiwi din ng ngiwi, kaklase rin niya yata to. Ito si Benhar Abalos na natalo nung eleksyon sa sobrang kayabangan. Nag-iiyak pa nung natalo. Putya ngayon, lumalabas, nagbabalik para ipagtanggol yung kaibigan niya. Yung kaibigan niya ngiwi, pareho silang ngiwi, ganun ng ganun. Para may mga baterya, mga panga ng mga to eh. Oh. Sinasabi niya na na hindi daw pwede si Pangulong Marcos mag-drugs. O sige, pakinggan nyo. Look at how he answers question. Look at his demeanor. Yan ba isang drug addict? Oo. Nakikita niyo daw ba kung paano sumagot si Bongbong? Yan ba ang addict? Oo. Ganyan yung walang direksyon yung pinagsasasabi. Ito yung topic, biglang nawawala, biglang tumatalon. May sentence siya, hindi niya matatapos. Iba na naman yung topic niya. Utal-utal. Abadi. Alamano. Ang aking puso, ang inyong pagkaalamano. Anong alamano? Tanginan niyan, tinatanong, utal-utal. Walang masagot. Nung bumagyo, anong gagawin natin? Ganon magsasagot. Putang ina, Benhar Abalos, meron ka bang social media? Meron ka bang TV? Hindi mo ba napapanood yung mga kapalpakan ni Bongbong? Alam mo, noong panahon ni Erap, gumawa sila ng Erap jokes. Sa panahon ni Bongbong, ang dami niyang reels ng mga kapalpakan niya. Oh! Mga utal-utal niya, hindi niya masagot na tanong, patawa-tawa pag tinatanong. Tanginan yan. Napaka epal yung dalawa. Lumabas ka na naman. Magpapa-appoint ka? Tanginan to. Wala pa. Sa next year ka pa pwede ma-appoint. Pagkatapos ng isang taon, natalo ka eh. Oh, wag ka muna magpapansin ngayon, Benhar Abalos. Wala kang reputasyon. I'm sorry. Ating Pangulo. So on record, he only has one kidney. Oh, on record. Nasaan yung record na yun? Nasaan yung medical record that says meron na lang siyang isang kidney? Napaka-fake news nyo eh. Hindi naman daw siyang nag-donate ng kidney kay Marcos Sr. eh. Yung kanyang PSG ang nag-donate ng kidney sa kanya na nireject niya. Nireject ng katawan ni Marcos Sr.
Kung ako si Marcos Sr., ba't ko kukunin yung kidney ng anak ko? According to Amy, bata pa, bumabatak na. Gusto mo ba kumuha ng internal organ ng adik? At hindi lang yun. Ang ating Pangulo ay asthmatic. May asthma Asan yun? Asan yung asthmatic? siya. Tell me, kung iisa kidney mo, kung asthmatic ka pa, hindi nga bawal magsigarilyo. Sigarilyo lang bawal, magdadrugs ka. Marami yung kilalang asthmatic na nagsisigarilyo. Marami. Hindi, pag nagsigarilyo, pagtapos nagbebentolin. Ano ka? Ano ka, doktor? Tangina ka, bulag ka. Ang daming mga adik na bawal sa kanila, ginagamit pa rin nila. Bawal magyosi, mga asthmatic, nagyoyosi pa rin. Yung iba nga, may mga cancer na sa baga, naninigarilyo pa din. Diabetic, kung bawal ang asukal, nagkaasukal pa rin. Bawal na ang kanin, may alta presyon, nagkakanin pa rin. Si Jay Guevara nga, bawal na yung kumain ng baboy, pero baboy pa rin ng baboy. Pinagsasasabi mo, Benhar Abalos. Tangina, malayo kayo sa katotohanan, hindi kayo uubra yung mga ganyang propaganda nyo. Putangina, hindi niyan bibili ng tao. Hindi porket isa lang ang kidney kung totoo, hindi porket asthmatic, di niya na gagawin. Ulul. Tangina, taga Mars ka ba? Wala kang kilala na asthmatic na naninigarilyo, mas malakas pa manigarilyo sa pugon? Ulul. Baba. Yung ko nga meron nga akong nanay-nanayan sumalangit nawa ang kaluluwa. Ako taga-bili ng Ventolin niya. Dada, bumili ka nga ng sa Mercury ng Ventolin inhaler, yung ginaganon. Asthmatic. Putang ina, nakakaubos yun ng 3 kahan ng Philip isang araw. Tapos si Bongbong, asthmatic, di pwedeng mag-cocaine. Ano ka? Tarantado, hindi naman usok yan Pulbos yan, sinisinghot mo. Ano sabi nito? Look at how he answers question. Look at his demeanor. Yan ba isang drug addict? Oo, adik na adik. Sinabi na nga ng kapatid Alam nga naman, maniniwala kami sa'yo. Hindi ka naman kano-ano. Bata pa ba magkasama na kayo? Hindi. Nung pinatalsik pa sila sa Hawaii, kasama ka? Hindi. Ang kasama yung ate. Sinasabi nung ate adik. Alam nga naman, hindi kami maniwala doon sa ate. Sa'yo kami maniniwala. Ngiwi ka rin ng ngiwi. Ikaw nga rin pinapag-drug test din Pa-drug test ka kaya? Benarabalos, para malaman natin kung may karapatan ka magsalita. O, di ba yan sa mga video sa ibabaw, yung mukha niya, ang ngiwi ng ngiwi. Ganun ka ng ganun, tapos gusto mo paniwalain kami sa sinasabi mo. Natural, yung mga adik, magtatanggol yan sa isa't isa. Hindi ko sinasabi adik ka. Sinasabi ko lang in general. Oo. Pag halimbawa ako adik, tinanong ako, yung kasama kong kajaming ko, adik ba yun si ganun? Hindi. Yung adik yan, bait-bait niyan Pag tinanong mo rin yung isa, adik ba yan si Boss Dada? Hindi, bait yan. Ano nga yan hirap na nga huminga yan, magdadrugs pa. Hindi ba magtatanggol-tanggulan niyang mga yan? Ganyan ang style. Yun na kaming paandaran. Walang hiya kayo. Wala kayong sa amin. Wala kayong sa amin. Paano sumagot to si Bongbong? Gusto mo malaman kung paano sumagot? Ha? Ito. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father's. Nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa libingan ng mga bayani. Alam mo, hindi ba? BM, bangag ka talaga. Bangag daw. Sabi ni Rowena Guanzon, bangag. Bakit? Tinan mo, iba-iba yung sinasabi. Nung una, ang galing-galing ni Duterte. Nung una, nagpapasalamat kay Duterte. Ngayon, galit na kay Duterte. Traidor. Alam mo bakit? Ang adik, Benhara, makinig ka. Ang adik, walang sinisino yan. Ang adik, walang pamilya, walang kamag-anak, walang kaibigan yan. Ang kaibigan ng adik, yung adik din. Ang kaibigan, actually, kahit nga adik, hindi na rin yan kaibigan, kakompetensya na yan kasi ang lakas sumigop Oo, ang kaibigan ng adik, yung nagkokonsinte sa kanyang kaadikan. Ang adik, kahit sino tatablahin yan. Ang adik, nanakawan kahit kamag-anak. Nire-rape nga mga lola nila Nanay nila nire-rape nga, kapatid nire-rape. Ganyan ang adik. Walang walang katinuan.
O, tingnan ninyo. Kung hindi addict yan si Bongbong, sabi ni Amy, hindi ako nagsabi, si Amy may sabi. O, kung hindi addict, tingnan mo pinagsasasabi niya dito. O, papasalamat tayo kay Digong sa dami ng mga nagawa niya, build. O, tapos biglang ano na ngayon, di ba? Lagi si Digong may kasalanan sa kanya. Naging kaaway niya na. O, di ba? Na matapos maipalibing yung tatay, matapos siyang matulungan na mailagay sa posisyon ng mga Duterte, anong ginawa niya sa mga Duterte? Tinraidor niya. Bakit tinraidor? Kasi nga walang konsensya. At ang mga adik, walang konsensya yan. Maniwala kayo, ang adik, walang konsensya yan. Lagi niyong tatandaan yan, ha? Oh, ganyan ang ang style ng mga ito. Huwag kayong magpapaniwala dyan. Walang ano yan, walang, hanggang ngayon sabi ko nga sa inyo, from now on until 2028, mga bossing, ang panawagan natin, transparency and accountability. We are not, kumbaga advocating na mag-regime change. If gumalaw ang langit at magpalit ng liderato sa Pilipinas, tatanggapin natin ng maluwag yan. Langit na ang gumanap eh. Pero tayo, yung mga panawagan natin araw-araw, yung mga batikos natin na yan araw-araw, we are just opening yung mga isip at mga mata ninyo sa sitwasyon natin ngayon. And kung magtatalaga pa tayo ng panibagong mga leader ng bayan natin na ganito ang kapasidad, wag na tayong umasa. Wag na kayong umasa na may mangyayaring maayos, maganda sa Pilipinas kung papayag tayo maghalal ng mga ganitong mga tao sa gobyerno. Wala nang pag-asa yan pagka ganyan. Kaya kami ang ginagawa namin is para lang malaman ninyo kung papaano tayo hinahayop, para lang makita ninyo kung papaano kademonyo itong mga ibinoto ninyo, and I hope that we will not commit the same mistakes again in come 2028 elections. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
up